So, kung natatandaan po natin sa ating huling pag-aaral in Revelation chapter 12, natapos po tayo with the understanding na si Satanas po, which is symbolized as the dragon, ay itinapo na po dito sa lupa. At yan po ay nagbibigay po ng isang larawan na si Satanas ay isang talunan na kalaban ng Diyos. He is a defeated foe. He has no longer any authority over the church pagdating sa accusation because the blood of Christ ang siyang namamagitan ho sa atin and is our shield. So, kung itataas po natin muli ang basa in chapter 12 para makuha po natin ang transition of chapter 12 to 13, ang sabi po dito sa talatang 17 of Revelation 12 verse 17, lalo pang nagalit ang dragon. Kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. At tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. Now, ang tanong ho dito, bakit po natapos ang chapter 12 ng Revelation sa dragon at sa kanyang paghabol o pag-uusig laban sa babae? Is because sa pagpasok po natin dito sa Revelation 13, ang buong chapter po nito ay nakatutok on how Satan is going to persecute the church. Now, in our last study, Satan was pursuing the woman. At ang nilalarawan po ng babae is, of course, the church. Pero ang katanungan po dito is, dahil hinahabol po niya ang babae at hindi po siya nagtatagumpay laban sa babae, ano naman po ang kanyang paraan upang pabaksakin ang iglesia? Ano po ang kanyang paraan para usigin ang iglesia? At diyan po papasok ang chapter 13. Matter of fact, sa pag-aaral po natin ng buong kabanata, we will see later on, Lord willing, and as well in the next few weeks to come, that ang chapter 13 po ay madalas na tinatawag satanic imitation of the Trinity. So ulitin ko po, ang chapter 13 ng Revelation ay madalas na kinikilala ng mga tagapag-aral ng Revelation bilang the satanic imitation of the Trinity. Now, sa ating mga Kristiyano, as confessional Christians, we believe that hindi ka pwede maging Kristiyano kung hindi mo tinatanggap na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas at siya ay yung ikalawang persona ng banal na Trinidad. At sa ating patotoo bilang mga Kristiyano, for the past 2,000 years of biblical Orthodox Christianity, ang ating paniniwala is, there is one God na ibinunyag niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Na bakit ko po kailangan banggitin po yan? Dahil ang chapter 13 nga ay tinatawag the satanic imitation of the Trinity dahil ang nais po gawin ni Satanas in this chapter ay gayahin ang banal na Trinidad. At makikita po natin mamaya kung paano po nila ginagaya or at least tinatry po nila gayahin ang Diyos bilang Trinidad. You will notice that in the first half of Revelation 13, from verses 1 to 10 ng Revelation 13, ito ay nakafocus lamang sa halimaw. Pero pagdating po sa verse 11 hanggang sa katapusan ng chapter, ito ay nakafocus na sa isang tupa na may dalawang sungay na tutulong dong sa halimaw. Pero bago po ma-introduce yung halimaw at bago po ma-introduce yung tupa na may dalawang sungay, meron po tayong makikita isang dragon. So yung dragon ay naglalarawan po kay Satanas. Yung halimaw, pag-aaralan po natin yan mamaya, and then later on, merong isang tupa na may dalawang sungay. So may tatlong persona na nais po nila gayahin ang banal na Trinidad in chapter 13. Pero going back to that first question, dahil natapos po ang chapter 12 by chasing the church in persecution, ang tanong po dito, paano po uusigin ni Satanas ang iglesia
pagdating po in chapter 13. So atin po simulan po dito sa talatang 1 of chapter 13. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastanganan sa Diyos. So, do you notice anything about this text, mga kapatid, na medyo pamilyar sa ating mga nakaraan na pag-aaral? Di ba si Satanas bilang dragon ay meron din po na tinatawag mga sungay. At meron din po siya mga korona. So ang nilalarawan po ng mga sungay at korona po na ito, mga kapatid, at mga ulo, makikita ho natin mamaya, ay tumutukoy po sa kapangyarihan na ibinigay po ni Satanas sa halimaw na ito. At yung kapangyarihan po na yan ay may kaugnayan sa mga hari na gagamitin po ni Satanas pamagitan po ng halimaw upang usigin ang iglesia. Now, bago po tayo mag-move forward, nais ko muna po basahin po natin ang Daniel chapter 7 dahil para maunawaan po natin yung mga description na nabanggit po dito in Revelation 13, kailangan muna po natin pag-aralan ang Daniel chapter 7. So kung masasamahan niyo po ako in verse 1 ng Daniel kapitulo 7, hindi ho natin mauunawaan ng Revelation 13 kung hindi muna po natin hihimayin ang Daniel chapter 7. So simulan po natin sa Daniel kapitulo 7, talatang 1. Tingnan niyo po ang nakalagay. Noong unang taon ng paghahari ni Belshazzar sa Babylonia, nagkaroon ng mga pangitain si Daniel sa kanyang panaginip. Ito ang panaginip ng kanyang naisulat. Isang gabi, may nakita akong pangitain ng isang malawak na dagat na hinahampas na malakas na hangin mula sa 4 na direksyon. Mula sa dagat ay biglang lumitaw ang 4 na magkakaibang hayop. So tatandaan niyo po, may dagat, may lumitaw na mga hayop. Talatang 4. Ang unang hayop ay parang leon, pero may pakpak ng agila. Kitang-kita kong pinutol ang kanyang pakpak, pinatayo siya na parang tao at binigyan ng kaisipan tulad ng sa tao. Verse 5, ang pangalawang hayop ay parang oso. Nakatayo siya sa 2 hulihang paa at may kagat siyang 3 tadyang. May tinig nagsasabi sa kanya, sige, magpakasawa ka sa karne. Verse 6, ang pangatlong hayop ay parang leopardo. Merong itong 4 na pakpak sa likod at may 4 na ulo. Binigyan siya ng kapangyarihan upang mamahala. Verse 7, nang gabing ring iyon, nakita ko sa aking pangitain ang ika-4 na hayop. Nakakatakot tong tignan at napakalakas. Sa pamagitan na kanyang malalaking ngipin, bakal, sinasakmal niya't niluluray-ray ang kanyang mga biktima. At kapag may natitira pa, ay tinatakpak-tapakan niya, kakaiba ito sa 3 hayop. At 10 ang kanyang sungay. Now let's pause here. Well, what do you see here that is paralleling with Revelation 13? Yung halimaw ay nanggaling po saan? Sa dagat. Yung 4 na hayop na binabanggit po dito ay nagmula sa dagat. At yung huling hayop na nakakaiba dun sa 3 ay may ilang sungay? Sabi po dito, 10 ang kanyang sungay. Eh yan din ang nasa halimaw kanina eh. Now, ipagpatuloy po natin, verse 8. Habang tinitignan ko ang mga sungay, nakita kong tumubo ang munting sungay at nabuntot ang 3 sungay. Ang sungay na ito ay may mata na tulad ng tao at may bibig na nagsasalita ng kayabangan. So, hinto muna ho tayo dito. Bago ko po maipaliwanag yung huling hayop na nabanggit ho dito sa Daniel 7, maaari ho natin tanungin, ano po ang konteksto ng Daniel chapter 7? Well, ang aklat ng Daniel ay nakatuon sa Diyos at ang kanyang pagiging soberano sa buong mundo. Nang ibig sabihin, kontrolado po ng Diyos ang world history. And during this period of time,
ang nagahari po at nag-aalipin sa mga Israelita was the Babylonian Empire. At dahil po ang Babylonian Empire ang nag-aalipin sa mga Israelita, maari ang katanungan po ng mga ilang Hudyo, pinabayaan na yata tayo ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin, ibabalik na tayo sa ating dating lupain at doon siya mananahan. Pero tayo ay nasa alipin pa rin ng mga ibang bansa. So ngayon, ang ginamit po ng Diyos ay yung mga tatlong Hudyo, yung mga Hebreyo, at ginamit din po niya si Daniel. Ngayon, ang nakita po ni Daniel dito ay isang pangitain tungkol sa mga magaganap po sa buhay at kasaysayan ng mga Israelita. Nang ibig sabihin, at the present moment in the book of Daniel, nasa ilalim po sila ng paghahari ng mga Babylonians. Pero meron po siyang 4 na hayop na nakita ho dito. At yung nilalarawan po ng 4 na hayop po na yan, yung mga leon, leopardo, and then nabanggit po dito yung oso, and then yung isang mabangis na hayop, ang nilalarawan po ng mga hayop po na yan ay mga empires na papasok at mag-aalipin sa mga Israelita sa mga darating na panahon. Now, hindi ko po bibigyan po na masyadong detalye ang pananaw po ng ilan po dito, pero in summary, ang madalas po na tinatanggap na interpretation ay ito. Ang nilalarawan po ng leon ay ang Babylonian Empire. And then, ang nilalarawan po ng oso is the Medo-Persian Empire. At ang nilalarawan po ng leopardo is the Grecian Empire. Now, bakit yan ang nagiging paniniwala ng mga tagapag-aral ng Aklat ng Daniel? Dahil sa pag-aaral po ng world history, ang empire na sumunod po historically after the Babylonians ay yung Medo-Persians. Dito pumasok sila Cyrus at niluso po nila ang Babylonian Empire, kaya sila yung naging extreme powerful empire of that time. Pero ang tumalo sa Medo-Persian Empire ay sila Alexander the Great, which was the Grecian Empire. Ngayon, ang nilalarawan po ng mabaksik na hayop, yung pang-4 na hayop, ayon po sa ilan, is the Roman Empire. Because ang tumalo po after the Grecians, after the Seleucid Empire, was in fact the Romans. Pero hindi lang po ito nalilimitahan lamang sa mga Romano dahil makikita ho natin mamaya that yung mabangis na hayop, who is called yung pang-4 na hayop, meron po siya mga ilang katangian na hindi po natin malilimitahan lamang sa Roman Empire. So ipagpatuloy po natin ang basa, pero basahin po natin dito sa talatang 20. Daniel chapter 7 verse 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Tinanong ko rin siya kung ano ang kahulugan ng 10 sungay ng ika-4 na hayop at ng isa pang sungay na tumubo at nagtanggal ng 3 sungay. Ang sungay na ito ay may mga mata at may bibig na nagyayabang. At kung titignan ay mas makapangyarihan siya kaysa sa ibang sungay. Nakita kong ang sungay na ito ay nakikipaglaban sa mga banal ng Diyos at nananalo siya. Pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailanman at kataas-taasan Diyos at humatol panig sa kanya mga banal. At dumating ang panahon ng paghahari ng mga banal. Narito ang kanyang paliwanag sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kaharian dito sa mundo. Nakakaiba kesa sa ibang kaharian. Lulusubin ito at wawasakin ang buong mundo. Ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang iyon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kesa sa kanila at ibabaksak niya ang 3 hari. Verse 25. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3 kalahating taon. So ngayon, ibigay po natin ang buod na characteristics ng ika-4 na hayop. Unang-una, magsasalita po siya ng kayabangan laban sa Diyos. Pangalawa, uusigin niya ang mga pinabanal.
And then sabi po dito ng Biblia, siya po ay makikipaggera sa mga ibang kaharian upang siya ang kilalanin yung pinakamataas at pinakadakila na kaharian. So kitang-kita ho natin dito mga kapatid na talagang mabangis ang hayop na ito. Pero ang katanungan, sino kaya itong hayop na binabanggit po ng Daniel? Well, kung tayo po ay magiging strict lamang sa history, kung titignan po natin yung petsa, right after the Grecian Empire, may sumunod po isang hari that fit this description at least to some extent. At ang pangalan po niya is Antiochus Epiphanes the fourth. Okay? Now, yung ibig sabihin po ng salitang Epiphanes literally means manifestation. Nang ibig sabihin, kinikilala po nito ang kanyang sarili bilang isang manifestation ng Diyos. Na sa madaling salita, dinodiyos niya ang kanyang sarili. Yun ang ibig sabihin po nun. Epiphanies, meaning to declare or to manifest oneself. Now, ang ginawa nitong lalaking ito is that siya po ay isang malupit at mabangis na ruler. So much so that sino ho dito sa iyong Biblia minsan or if you have an extra Bible na may Apocrypha, narinig nyo na po ba yung tinatawag na 1st and 2nd Maccabees? Ngayon, kapag pinag-aralan nyo po ang 1st and 2nd Maccabees, ang 1st and 2nd Maccabees, mga kapatid, ay naisulat dahil ito po ay isang kasaysayan tungkol sa ginawa nitong lalaking ito laban sa Jerusalem. Binaboy po niya ang templo. Tapos yung loob po ng templo, ang ginawa po niya, kumuha po siya ng mga hayop na masasabi ho natin, pinagbabawalan po sa dumatipan, kagaya po ng baboy, at pinatay po niya yung baboy at kinalat po niya yung dugo ng baboy doon sa loob ng templo. So marami po siyang ginawang kalokohan. Ngayon, kaya naman po naisulat yung una at ikalawang Maccabees ay dahil may isang lalaki na ang pangalan po was Judas Maccabeus. At ang ginawa po nitong Judas Maccabeus dahil marami po mga tao ay nadismaya at ayaw po makipaglaban kay Antiochus, siya ang tumayo bilang leader po nila at nakipagdigmaan po siya laban po dito. At nung natalo po nila Judas Maccabeus, itong si Antiochus Epiphanes, kinuha po nila muli yung templo at nire-dedicate po nila sa Panginoon. Kaya ang tawag po sa kanilang rededication is Hanukkah. Hanukkah. Temple dedication. Ngayon, dahil marami po ang naniniwala that siya po ay isang larawan ng mga naganap po dito in Daniel 7, there are, however, those who do not believe na siya talaga yung tinutukoy po nito sa kabuuan na binabanggit po dito. Dahil kung babasahin po natin ang Daniel Kapitulo 11, the reason why there are many that believe Antiochus does not fit the entire description of the fourth beast is because of the following. Daniel Kapitulo 11, talatang 36. Daniel chapter 11, verse 36. Tignan niyo po ang nakalagay. Gagawin ng hari ng hilaga ang anumang gusto niyang gawin. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kesa sino mang Diyos. At hahamakin niya ang Diyos na higit kesa sa lahat ng Diyos. Magtatagumpay siya hanggang sa panahon na ipakita ng Diyos ang kanyang galit dahil kailangan mangyari ang mga bagay na itinakda ng Diyos na dapat mangyari. Hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kanyang mga ninuno o ang Diyos na mahal na mga babae. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kesa sa mga iyon. Wala siyang pahahalagaan Diyos maliban sa Diyos na nananalakay ng mga napapaderang bayan. Pararangalan niya ang Diyos na ito na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Hahandugin niya ito ng mga ginto, pilak mamahaling bato
at ng iba pang mga mamahaling mga regalo. So ano po ang ibig sabihin po niyan? Dahil yung nangyari po kay Antiochus ay natapos po ng agad-agad, yung description na binabanggit po dito sa Daniel 11 has not yet occurred, but will occur in the future. So what have we come to learn so far? Kung baga-aralan po ang Daniel 7 at Daniel Kapitulo 11, yung description tungkol dun sa ika-4 na hayop na itinuturing mabangis kesa sa mga ibang nabanggit na hayop, ay hindi pa ho lumilitaw, kundi matutupad pa ho in the future. At bakit po natin pinag-aralan po yon? Dahil yung inaabangan po ng mga tao na hayop ay makikita na sa Revelation chapter 13. So balikan po natin ang Revelation chapter 13. Is this making sense now, mga kapatid? Revelation chapter 13. Now, let's read verse 2, okay? And we'll continue on. Sabi ho dito, ang halimaw ay parang leopardo. Nabasa natin yung kanina. At may mga paang katulad na ng oso. Nabasa din natin yung kanina. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Na ano po ang pinagkaiba ng description na nabanggit po sa Daniel 7 dito sa description na binabanggit po sa Revelation 13? Well, yung tatlong hayop na binabanggit po na leon, leopardo at oso, they were individual kingdoms. Individual ho sila. Pero ang halimaw na ito, which is most likely yung ika-4 na halimaw na binabanggit po in Daniel 7, siya na yon. Pero ang tanong po dito, kung siya na po yung tinutukoy po na matinding halimaw, bakit may description po siya ng leopardo? Bakit may description po siya ng pagiging oso? Bakit may katangian po siya na yung bibig po niya ay hinalintulad sa isang leon? Ay dahil ito po ay nagbibigay po ng isang larawan kung ano po ang magiging kapangyarihan po niya. Halimbawa, kung pag-aaralan po natin, at least in the animal kingdom, alin po sa tatlong hayop na ito ang mabilis sa bawat isa? Leopard. Siyempre, hindi mo sasabihin yung leon, hindi mo sasabihin yung oso. Now, why is that significant? Because the leopard represents quickness, being swift, being agile. Nang ibig sabihin, ang kapangyarihan nitong halimaw is going to rise to power so quickly. Yun ang nilalarawan po nun. Pangalawa, mayroon po siyang katangian na ang kanyang mga paa ay hinalintulad po sa oso. Well, whenever we study about the animal, the bear, regardless if it's a Kodiak bear, grizzly bear, polar bear, what are bears known for in wildlife? Vicious, apex predators. Mabangis sila. They're violent. So ngayon, bakit yung kanyang mga paa ay hinalintulad sa oso? Dahil ang kanyang paghahari is going to be very, very violent. Yun ang ibig sabihin po nun. And lastly, bakit ang kanyang bibig ay hinalintulad po sa leon? Is because, tatandaan po natin, si Satanas as a roaring lion is using his voice to intimidate, is using his voice to bring fear upon the people. So gagamitin po niya ang kanyang otoridad sa pamagitan ng mga batas na ilalagay po niya, which we will see in Revelation 13 later on, to cause the church to compromise. So ang pinagkaiba pa ho ng Daniel 7 sa Revelation 13 is, yung tatlong hayop na binabanggit po sa Daniel 7 na magkakahiwalay ay makikita as one sa buhay at paghahari ng halimaw. In other words, kung pagsasamahin mo yung kasamaan ng tatlong hayop na yon, makikita mo sa buhay ng taong ito. Yun ang ibig sabihin po nun. He is violent, he is intimidating, he is swift, at dahil po sumasa kanya ang kapangyarihan po ng dragon, ang ibig sabihin po nito, he will be very, very powerful in a demonic way.
ang katalinuhan of corruption ay mapapa sa kanya. Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, verse 3, nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay. Ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. In English, one of the heads of the beast seemed to have a fatal wound, but the fatal wound had been healed. So, if we look at this statement very closely, mapapaisip kayo, bakit kailangan banggitin ng Espiritu Santo in this vision na ang isa sa mga ulo has a fatal wound, but was healed? Now, ang tanong, saan po nakatuon yung wound? Sa ulo. Yung ulo ay yung may wound eh. Ngayon, yung ulo po na yan na may wound, biglang gumaling. So kung ikaw ay si Juan at nakikita mo ang bagay na ito, mapapaisip ka eh, what could that mean? What does that mean? Na isa sa kanya mga ulo ay may sugat, a fatal wound, pero biglang gumaling. Well, I'll give you a few interpretations po dito. The most unlikely interpretation is this. Ang ibig sabihin po daw na fatal wound is, tumutukoy po daw kay Judas Iscariote, na dahil siya ay nagpakamatay, fatal wound, one day, bubuhayin siya ni Satanas, at siya yung magiging Antikristo. So that's one view. Another view na masasabi po natin is possible but also unlikely ay isang tradisyon na umiikot po sa panahon po na ito na kung tawagin Nero Revividus. At ang ibig sabihin po ng Nero Revividus is this. Dahil si Nero po ay nagpakamatay sa kanyang panahon, may umiikot po isang tradisyon na siya po ay muling mabubuhay sa huling panahon. Yan ang paniniwala po ng mga superstitious na tao during that period of time. So ngayon, yan ang inaakala po ng ilan, yung tamang interpretation para po dito. Kung hindi si Judas, si Nero po daw na nagpakamatay ay mabubuhay po muli. Pero we have to understand, lahat ng binabanggit po ng Revelation, ay hindi humuhugot po sa tradisyon ng tao, kundi madalas na humuhugot saan? Sa lumang tipan. And where do you find in the Bible na ang kasamaan ay dinurog sa kanilang ulo? Well, you find that in Genesis 3:15. Ano po ang pangako ng Diyos doon? Ang binhi ng babae, ano po ang gagawin niya sa ulo ng ahas? Dudurugin niya ito. At ang ano po ang nilalarawan na dudurugin niya yung ulo ng ahas? That means si Satanas ay talunan na. Now, how do we know that that is supported in the Bible? Basahin po natin dito mga kapatid, sa aklat ng Salmo, chapter 74. Psalm 74. Psalm 74. At basahin po natin dito sa talatang 13. Salmo 74, verse 13 hanggang 14. Para makita po natin na yung pagdurog ng ulo ng ahas ay isang pattern na makikita po sa lumatipan. Psalm 74, verse 13 hanggang 14. Tignan niyo po. Tungkol po ito sa kaharian ng Panginoon. Hinati niyo ang dagat sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at dinurog niyo ang ulo ng mga dambuhalang hayop sa dagat. Verse 14. Dinurog niyo ang ulo ng dragon na Leviathan at ipinakain ang bangkay nito sa mga hayop sa ilang. Na ngayon, kung yan ang pinaghuhugutan po
ni John in the book of Revelation, ang tanong po dito, kung si Satanas, ayon po sa mga teksto na ating binasa, ay isang talunan na kalaban ng Diyos, which means tinalo na siya, the question is, bakit siya muling gumaling? Because you have to ask that question. He's defeated, but he's also healed. Anong ibig sabihin po nun? Ito yung tinatawag sa pag-aaral po ng eschatology, yung ngayon at hindi pa. Yung ngayon at hindi pa. Halimbawa, tayo po ay ligtas ngayon dahil sumampalataya tayo kay Kristo. Pero, sumasa atin pa rin po yung pagiging makasalanan na tao. We still fall, we still sin, but in some aspect, ligtas pa rin po tayo. Pero hindi pa ho natin nararanasan pa yung tinatawag full salvation sa presensya ng kasalanan. Kaya nga inaabangan po natin ang pagbabalik ng Panginoon eh. Because when He comes, papalitan ang ating katawan na nabubulok, ang ating sinful nature, to a glorified nature. So in salvation, may tinatawag na ngayon at hindi pa. Yung hindi pa, yan yung inaabangan po natin. Ganoon din para kay Satanas. Tinalo po siya ni Kristo nung siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo at siya'y muling nabuhay. Pero dahil hindi pa ho bumabalik si Kristo the second time, kumikilos pa rin si Satanas, pero in a very limited way. So ngayon, ang ibig sabihin po nun, he was defeated, but in some way, he's also healed dahil kumikilos pa rin siya. Do you see this? So yun ang ibig sabihin po nun. Pero ngayon, dahil po kumikilos po siya, the question is, kanino po siya kumikilos? At kumikilos po siya sa mga taong hindi pinili ng Diyos. Bago po namatay si Kristo sa krus, tayo po, masasabi ho natin, our old state, according to Ephesians, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Patay tayo sa espiritual. Hiwalay ang ating buhay sa Diyos. Kahit na bahagian niyo po ang bawat isa ng salita ng Diyos, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang ating puso, hindi tayo gigising. Hindi natin tatanggapin ang Ebanghelyo. But when Jesus established the new covenant by His death, burial, and resurrection, the Bible says, pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. So, dahil po pinalaya tayo po ni Kristo mula po sa kapangyarihan ni Satanas, hindi na pwede kumilos si Satanas sa ating buhay kagaya noon. Dahil hindi na siya ang naghahari sa atin, kundi si Jesus. Kaya ang tawag po natin sa ating Savior is the Lord Jesus Christ. Siya na ang ating Panginoon. Inilipat na po tayo mula sa kadiliman patungo po sa liwanag ng Diyos. From the kingdom of darkness to the kingdom of light in His Son. So, dahil po wala ng kapangyarihan si Satanas sa atin, he may tempt you, he will try and persecute you, but he can no longer have rulership over you dahil binayaran ka na, tinubos ka na ni Jesus. So dahil wala na siyang kapangyarihan sa atin, ang nilalarawan po ng healed is kumikilos siya. Pero tanong nga po kanina, kanino po siya kumikilos? Sa mga taong hindi pinili ng Diyos. So ang tanong po dito, nang malaman po ng mga taong hindi pinili ng Diyos na ang kanilang Panginoon, which is Satan, yung halimaw, who is now being used by Satan, ano po ang reaction po nila? Now that their master, the satanic master, is ruling again. Well, basahin po natin dito sa talatang 3, doon po sa huling sentence, kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay na kapangyarihan sa halimaw. Sinamban rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw. Walang makakalaban sa kanya. In English, who is like the beast? Who can wage war against it?
Now, you wanna ask another question. Alam na ho natin ang ibig sabihin po nito, pero bakit kailangan pa banggitin ng Espiritu Santo yung sinabi ng mga hindi mananampalataya, kagaya po nito, who is like the beast? Now, bago ko po ipaliwanag ho ito, natatandaan niyo po ba na binanggit po kanina, yung halimaw ay parang patay because of his faithful wound, pero biglang gumaling. Eh di ba ang tema ng Revelation 13 is satanic imitation. So ano po ang nais palitawin ng halimaw na siya po ay namatay pero biglang nabuhay muli? He wants to imitate the death and resurrection ni Kristo. Now look at this. The death and resurrection of Christ brings the new creation to worship Him. Yung death and healing naman nung halimaw brings yung mga hindi pinili ng Diyos to worship Him. You see those two kingdoms? Kitang-kita ho natin yung satanic imitation. Bukod po dito, bakit napakalakas po ng halimaw? Dahil ang nagbigay po sa kanya na kapangyarihan upang gumawa ng mga bagay na masasama ay ang dragon. That is also a satanic imitation of the Trinity. Dahil ibinigay po ng Ama ang lahat ng otoridad kanino? Kay Kristo. So they're trying to imitate the Trinity. Moreover, nabanggit po dito na ang pagpupuri ng mga tao is, who is like the beast? Now, why was that even mentioned? Kagaya po ng fatal wound, meron din pinaghuhugutan ang tanong na, who is like the beast? Basahin po natin ang Exodus chapter 15. Exodus chapter 15, talatang 11. Marami talaga pinaghuhugutan ang revelation from the Old Testament, kaya napaka-importante na basahin ang Old Testament. Exodus chapter 15, beginning at verse 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Tignan niyo po yung pagpupuri ng mga Hudyo. Exodus 15 verse 11, O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Wow! Pati na rin doon sa katanungan, who is like the beast, ginaya din nila yung katanungan ng mga pinili ng Diyos tungkol kay Yahweh. Now you think about that. No wonder why ang pangalan po na nakadikit sa halimaw is blasphemy. Is because he wants to cause defamation sa katotohanan at karakter at reputasyon ng Diyos. Blasphemy. Now, could you imagine, may isang tao na sabihin sino ang kagaya ko? Sino ang mas higit sa akin? That's satanic. Tapos nais pa niya gayahin si Kristo. So, hugot pala ito sa Exodus 15 verse 11, who is like God? And I may also add, in some way, konektado din po ito in the book of Micah. Kasi ang ibig sabihin po ng pangalan ng Micah, sino ang katulad ni Yahweh? So, kitang-kita ho natin mga kapatid, napakasama ng halimaw. Ngayon, kung babalikan po natin ang Revelation 13, dito na po tayo sa talatang 5. Verse 5. Sabi po ng Biblia, hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa Kanya at maghari sa loob ng 42 na buwan. Now, does that number sound familiar? 42 na buwan? Well, that is the time period na nabasa po natin in chapter 11 na mararanasan ng mga mananampalataya of persecution. Now, ang ibig sabihin pala nito is, yung nabanggit sa chapter 11 verse 2 na uusigin po ang church for 42 months is the exact same scene
in Revelation 13. It's a recapitulation. It's the same message presented in a different way. Pero I don't want us to forget something. Sabi po dito, hinayaan ng Diyos. Nang ibig sabihin, may mga teheloheha na nagtuturo ng ganito. Yung mga pag-uusig na yan, hindi yan pinintulutan ng Diyos. Kagagawan ni Satanas yan. Yung mga nangyayari na may mga pinapatay na mga Kristiyano, hindi nanggalingan sa Diyos. Walang kinalaman ng Diyos diyan. Pero sabi ng Biblia na napakalinaw, hinayaan ng Diyos na gawin ng halimaw ito for 42 months. Nang ibig sabihin, kung sa panahon ni Job, pinintulutan ni Yahweh si Satanas na kumilos, at sa buhay ni Kristo, kaya naman ho siya na ipako sa krus dahil pinintulutan po niya si Herodes, si Pontius Pilato, ganoon din sa mga nararanasan ng mga Kristiyano. Hindi magagawa ni Satanas na patayin o hamakin ang iglesia na walang pahintulot sa Diyos. Pero dahil po ang Diyos ay mabuti, kaya niya pinintulutan ay dahil meron po itong resulta na mabuti. Bakit kailangan po usigin ng mga Kristiyano? Para mapatunayan kung sino talaga ang mga tunay sa hindi. Di ba yung talinghaga tungkol sa maghahasik? Yung mga iba inusig lang, hindi na nagpatuloy sa pananampalataya. So lumitaw yung mga hindi tunay. At marami pa ho dahilan kung bakit pinintulutan ng Diyos na mangyari ito sa church. And one significant reason is kung si Kristo ay inusig, uusigin din ang kanyang sambahayan. So kailangan po talaga natin maranasan po yun. All that live for Christ Jesus will be persecuted. Pero notice, may time frame. Hindi po pwede walang hanggan na pag-uusig ho ito. May time frame. 42 months ay isang larawan lamang po ng very short period of time. Na kung gagawin po ng mga tao, literal po ito, papatak ng 3.5 taon. Pero 3.5 taon, that number ay madalas na binabanggit po in Revelation and in Daniel, signifying a short period of time. Panandalian lamang ang ating paghihirap. Pero hawak pa rin ng Diyos yung mga nangyayari. Now, let's continue on. Verse 6, nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos. Laban sa pangalan ng Diyos. Sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Now, here's another thing that you will notice. Mamaya, magiging technical po tayo, pero bago po tayo maging technical ho dito, may 4, at least sa Tagalog na salin po ninyo, 4 na nabanggit po na nilapastangan ng halimaw. Ano po yung una? Ang Diyos. Pangalawa, ang pangalan. Ng Diyos. Pangatlo, ang kanyang templo. Or tabernacle, to be more literal. And lastly, those who dwell in heaven. So ngayon, when you see yung 4 na objects ng blasphemy ng halimaw, yan ay makikita po ninyo sa iyong Tagalog na translation. Na bakit ko po dinidiin po dito yung salitang Tagalog translation? Dahil sa pag-aaral po ng masasabi po natin ng mga ilang teksto, makikita ho natin that ang dating po dito is this. May 4 na object na binablaspheme ng halimaw. Pero ayon po sa original na teksto, hindi 4, kundi 3 lamang. Bakit po 3? Dahil, in your Tagalog translation, pagkatapos po na sabihin, nilapastangan po ng halimaw ang kanyang templo, dinadagdag po nila yung conjunction na at
yung mga nakatira sa langit. Pero yung salitang at, yung conjunction po na yon, wala talaga yon sa original. Kundi, ito yung literal na salin. Blaspheme God, blaspheme name, blaspheme tabernacle, those who dwell in heaven. Nang ibig sabihin, hindi magkahiwalay ang pangatlo at yung pang-apat na object. Kundi magkasama itong dalawang ito. So ngayon, kung magkasama po ang dalawang ito at wala siyang and sa original, then bakit po sila magkasama? Dahil nais po ipresenta ng Diyos na ang kanyang tabernacle ay yung mga tao na kanyang binayaran with His blood. We are His temple. We are the temple of the Holy Spirit. Which means, dahil po, we are united to Christ, kapag inusig mo ang Diyos, inuusig mo din ang iglesia. Kapag inusig mo ang iglesia, inuusig mo rin ang Diyos. So, ang ginagawa po nung halimaw, nung nilalapastangan po niya ang tabernakulo po ng Diyos, tatandaan po natin, ang tabernakulo po ng Diyos ay may nilalarawan sa bagong tipan. Hindi na yung aktual na building na, kundi tayo na ho yun. So ngayon, ipinapaliwanag po ng Revelation, sino ba yung tabernacle na nilalapastangan po ng Diyos? E di yung mga tao na kasama ng Diyos sa langit. Pero here's another question. Kung yung mga Kristiyano na nasa langit, ang binabanggit po dito, paano naman yung mga Kristiyano na nasa lupa? Kasi inuusig din yung mga Kristiyano sa lupa Again, ito po ay nagbibigay ng isang aral tungkol sa ngayon at ang hindi pa. Nang ibig sabihin, bagamat wala pa ho tayo sa langit, ayon po sa aklat ng Efeso Kapitulo 1, naghahari ho tayo sa langit kasama ni Kristo. Although hindi pa ho natin nakakamtan yung paghahari po na yun sa kabuuan, pero dahil naghahari na po si Kristo ngayon, through the hearts of people, naghahari din po tayo kasama niya. Di ba sa Roma 8, dahil mga anak tayo ng Diyos, we are inheritors. We are heirs of His kingdom. Heirs of His inheritance. So, that's something to also ponder upon. Ngayon, dahil magkasama po ang dalawang ito, they are to be viewed as one, okay? Let's see what we see. Let's see yung mga nilapastangan po ng halimaw. Unang-una ang Diyos. To curse God is by far the most heinous thing you can do. To curse the person of God. He's holy. He's righteous. Tapos lalapastangan mo ang Diyos. Matter of fact, kung pag-aaralan po in your own time on Leviticus chapter 24, when you study the whole chapter of Leviticus 24, may mga consequences kapag nilapastangan mo o sinumpa mo ang pangalan ng Diyos o yung person of God. And that is death. The next thing na binlaspheme po nila ay yung pangalan ng Diyos. Well, meron din po sila nilabag sa lumang tipan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. So they broke one of the 10 commandments. So we see, mga kapatid, na ang lahat ng bagay po na nabanggit po dito bilang object of the beast's blasphemy ay nagpapakita talaga na ito ay isang kaaway talaga ng Diyos. Kaya sabi po sa unang Korinto 12, walang taong pinananahanan ng banal na Espiritu ang makapagsasabi, sumpain ang Panginoon. No. But rather, a person who has the Spirit of God will say, Jesus Christ is Lord. This is the complete opposite. It's not the Spirit of God working in this person, but the spirit of the devil. Now let's continue on. Verse 7. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihan maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika, at bansa. Now, kapag sinabi po dito na nakipaglaban siya at tinalo po niya ang mga pinabanal ng Diyos, ang ibig sabihin po dito na tinalo does not necessarily mean na talagang talunan po sila in the sense of in world history,
they're defeated, even in the future. Ang ibig sabihin po na tinalo po sila, in-overcome sila, is another way of saying, marami sa kanila ang namatay para sa kanilang pananampalataya. Eh di ba yan ang ginagawa po ng mabaksik na halimaw in Daniel 7? Nakikipaglaban siya sa mga pinabalan ng Diyos. So dito, ang ibig sabihin na nagtagumpay ang halimaw sa mga pinabanal is, marami sa kanila ang namatay. At yung ibig sabihin po na siya'y nagtagumpay is another way of saying na yung mga Kristiyano na pinatay are the same ones na nasa ilalim ng altar in Revelation 6. The exact same scene. Okay? Now, notice yung nabanggit po dito. At binagyan din siya ng kapangyarihan maghari, notice this, sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Bakit kailangan banggitin tao sa mundo, angkan, lahi, bansa? Well, it's because ini-imitate na naman niya ang Diyos. Ang Diyos, ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng tao sa mundo, bawat bansa ng mundo, lahi, lahat. So in other words, ang pinagaharian po ng halimaw ay yung mga taong hindi pinili ng Diyos. And how do we know this? Verse 8. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At kailan po hindi na isulat ang kanilang mga pangalan? Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So hindi tama po yung doktrina at katuruan. Kaya ang taong ito ay hindi sumampalataya ay dahil hindi siya kasing talino ko. Or yung katuruan na ang pangalan natin ay isinusulat po ng Diyos sa aklat ng buhay and then kapag nagkasala ka, buburahin niya. Pero kapag ikaw ay nagsisi, ibabalik niya. Maling katuruan yun. Ang sabi ng Biblia, nakasulat na ang pangalan ng mga pinili ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. At kaya naman sinasamba ang halimaw at si Satanas ay dahil ang kanilang pangalan ay hindi na nakasulat sa aklat ng buhay, kailan? Bago pa man likhain ang mundo. So, yung ganong klaseng doktrina na isusulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay, and then kapag ikaw naman ay nagkasala, buburahin niya, and then kapag ikaw ay nanumbalik, isusulat niya muli. Wala po yun sa Biblia. Napakalinaw, planado na ang lahat bago pa man likhain ang mundo. Kaya ho tayo sumampalatay kay Kristo, hindi dahil magaling ka, matalino ka, dahil ikaw ay may mas higit na kalayaan kaysa sa ibang tao, hindi ho. Kaya ka sumampalatay kay Kristo ayon sa Biblia ay dahil bago pa man likhain ang mundo, nakasulat na ang iyong pangalan. At kaya naman ang iba ay ayaw sumampalataya hanggang sa kamatayan dahil bago pa man likhain ang mundo, hindi na nakasulat ang kanilang pangalan. That's why in verse 9, look at this. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. So ano po yung mga bagay na yan? Well, tumutukoy po ito syempre, bakit nangyayari ito? Bakit pinapatay ang mga Kristiyano? Bakit hinahayaan ng Diyos magwagi temporarily ang halimaw? Ngayon, ito ang paliwanag, verse 10. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin, at ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Now, two things to learn here. There are two things, okay? Unang-una, yung nabanggit po in verse 9. He that has what? Let him hear. Okay? Now, tuwing binabanggit ang mga salitang ito, it's always something to do with repentance, warning, or revelation of some sort. Kagaya po doon sa 7 iglesia.
Pagkatapos po na ibunyag ang kanilang problema, ano po ang sinabi ng Diyos? He that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Or kapag nagtuturo po ang ating Panginoon tungkol po sa mga talinghaga, what does He say? He that has an ear, let him hear. Right? So, meron po itong tinutukoy na emphasis of understanding. Kailangan unawain. Pero ang tanong, ano ang kailangan po nila unawain? Ang kailangan po nila unawain is led to captivity he goes. And then killed by sword he must be killed. Now, ang tanong po dito, bukod pa ho sa kailangan nyo unawain kung bakit kayo inuusig, kailangan din unawain ng church yung mga salitang ito. Anong ibig sabihin? You will be led to captivity, and he that is in captivity goes to captivity. And yung mga papatayin sa pamagitan ng espada ay mamamatay sa pamagitan ng espada. Ano yung kailangan unawain diyan? Well, kagaya po ng mga halimbawa na nakita ho natin kanina mula sa Lumatipan, meron din po ito pinaghuhugutan. Pero dito naman po mga kapatid sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah chapter 15. Ang dalawang referensya ay makikita po in Jeremiah. Jeremiah chapter 15 verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Jeremiah 15, verse 1. Sabi po ng Biblia, sinabi sa akin ng Panginoon, kahit sina Moises at Samuel pa ang magmakaawa sa akin para sa mga taong ito, hindi ko sila kahahabagan. Kaya ilayo mo sila sa akin, paalisin mo sila. Kung magtatanong sila kung saan sila pupunta, sabihin mo na ito at ang sinabi ko. Ang mga itinalagang mamatay ay mamamatay. Ang iba'y itinalagang mamatay sa digmaan at ang iba'y sa taggutom. Ang iba namay itinalagang bihagin. Those destined for death to death. Those for the sword to the sword. Those for starvation to starvation. Those for captivity to captivity. Now, ang tanong, bakit mananagot ang mga taong ito sa Diyos? Na sa sobrang galit ng Diyos sa mga ito, sila po ay itinalaga na mamatay, itinalaga na mabihag. Bakit? Dahil sa kasalanan ng isang hari. Ibaba natin ang basa. Talatang 3. Ako ang Panginoon ay nagsasabing ipapadala ko sa kanila ang 4 na uri na mamumuksa. Mamamatay sila sa digmaan, kakalagkarin ng mga aso ang mga bangkay nila, tutukain sila ng mga ibon at ang natitira sa mga bangkay nila'y uubusin ng mababangis na hayop. Kamumuhuyan sila ng lahat ng bansa sa mundo dahil, itong rason, sa ginawa ni Manase, na anak ni Hezekiah sa Jerusalem nung hari pa siya ng Huda. Well, ano po ba ang kasalanan ni Manase? Idolatry. Idolatry. Nang ibig sabihin, ang mga kagaya ni Manase na sasamba at hindi makikinig sa tinig ng Diyos, ang sabi po ni Yahweh sa pamagitan ni Jeremiah, itatalaga ko ang mga ito na mamatay. Mamamatay sila sa digmaan, mamamatay sila. Kung sila'y makukulong, makukulong sila. Sila'y itinalaga dahil hindi sila nakikinig sa akin. Pero hindi lang po yan ang referensya. Let's go to Jeremiah chapter 43. Jeremiah 43, talatang 11. Jeremiah 43 verse 11. Sabi ho dito, sasalakayin niya ang Egypto at papatayin niya ang mga itinakdang patayin
at bibihagi niya ang mga itinakdang bihagin. Ang iba'y itinakdang mamatay sa digmaan. Wow! So ngayon, ano naman ang konteksto nito? Well, kapag binasa po ang buong Jeremiah 43, ang ginawa po ng mga tao is this. Sinabi ni Jeremiah, manatili kayo sa Huda at tutulungan kayo ng Diyos. Ang ginawa naman ng mga ito, nagmarunong. Hindi nangungusap ang Diyos sa iyo, Jeremiah. Pupunta kami sa Egypto. So ang ginawa ng mga ito, hindi nila pinakinggan ang tinig ng Diyos at pinilit po nila pumunta ng Egypto. Kaya ang sabi po ni Jeremiah ay ito. Sinabi ni Yahweh sa propeta, ito ang sabi mo sa kanila. Dahil hindi kayo nakinig, itinakda ang mga ilan sa inyo na mamamatay. Mamamatay kayo sa espada, mamamatay kayo sa gaytong klaseng paraan. And then, in verse 12, susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan ng Egypto. Ang ibang mga Diyos-Diyosan ay masusunog din, at ang iba ay dadalhin niyang bihag. So, kung ang konteksto po ng Jeremiah 15 at Jeremiah 43 ay tungkol sa mga taong hindi nakinig sa Diyos, here's the ultimate question. Bakit naman in-apply ng Revelation sa mga mananampalataya? Mapapaisip ka eh. Ang konteksto ng itinalaga na mamatay, itinalaga sa espada, itinalaga na mabihag, po yan tumutukoy sa mga hindi nakikinig sa Diyos. Pero bakit in-apply sa iglesia na inuusig? Is because makikita ho natin next week kung lolobin ng Diyos. Ang gagawin ng halimaw is this, pipilitin niya ang mga tao, lalo na ang church, na sumamba sa Kanya. Pero dahil ayaw nilang sumamba, itatalaga sila sa kamatayan. Mabibihag ang iba sa kanila. In other words, hindi natin pwede sabihin na minodify o binago po ng Espiritu Santo yung meaning ni Jeremiah, but rather, in the context of inspiration, especially in the book of Revelation, ang ginagawa po minsan ng Espiritu Santo, He uses certain words to paint the picture na nais po niya ihatid sa kanyang iglesia. Nang ibig sabihin, ano po ang rason kung bakit nabanggit po ito sa Jeremiah? Dahil hindi nakikinig ang mga tao. So ngayon pagdating sa Revelation, in-apply po ito sa church dahil ayaw nilang makinig sa halimaw dahil tapat sila sa Panginoon. Kaya nasabi po dito sa talatan Gs, kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangan maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Na sa madaling salita, uusigin kayo, ang iba ay ikukulong, ang iba ay papatayin, pero ito ang buod na mensahe. Manatili kang tapat sa Panginoon mo. So wala po ito kinalaman sa sino kaya itong halimaw na tinutukoy. No, that's not the point of Revelation 13. The point of Revelation 13, why it introduces the beast, is to show, ito yung gagawin niya, pero ito ang dapat mong gawin. Remain faithful. So bago po tayo magtapos mga kapatid, maari nangangati ho tayo with this question. Sino yung halimaw? Magbibigay po ng halimbawa from church history in a very short manner lang. From the time of the Apostolic Church Fathers, ang paniniwala po nila na ito ay tumutukoy sa darating na Antikristo. Okay? Now, pagpasok po ng Middle Ages, sa panahon po ng Reformation, at etc., ang halimaw ay tumutukoy daw sa Roman Catholic Church. In our modern era, ito po ay tumutukoy sa gobyerno. And in this present time, Donald Trump, Barack Obama, Osama bin Laden, Saddam Hussein, halos lahat na ng mga figura na naging masama. Hitler. No. Now, there are perhaps two significant interpretations po dito. Dahil po ang halimaw,
in one sense, ay naglalarawan po ng kaharian. He could be an organization against the church. Pero in one sense, kung ang dragon ay tumutukoy sa isang individual na persona, ang halimaw ay kailangan din tumukoy sa isang persona din. Ngayon, kung pagsasamahin po natin ang dalawa, maari ang halimaw po dito is in fact the Antichrist and his kingdom that is against the church. But the question, as we further on, ay ito. Nandito na ba siya? Well, sabi po sa unang Juan, maraming mga antikristo, pero may parating pa. So, para lang maging careful po dito, ito ang tamang sagot. In one sense, ang lahat ng Kristiyano na inuusig are being persecuted by the spirit of the Antichrist. At ito yung pinakatamang sagot. With regard to, nandito na ba yung Antikristo? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Okay? Pastor, bakit? Dahil hindi ko rin alam eh. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Nung pinatay ang mga Hudyo, si Hitler daw. Nung nagkaroon ng COVID, si Joe Biden naman ang inano. Sino-sino na lang ang pinipili ng mga tao. Ngayon, si Duterte naman, yung mga ibang tao. It just doesn't make sense. Yan yung tinatawag na newspaper eschatology. Kung ano yung sinabi ng newspaper, yun ang katuparan daw ng propesya. Mali, mga kapatid. Ang pwede ho natin sabihin is, kung nandito na yung tinatukoy na halimaw, maari hindi pa siya nagpapakilala. Or maari hindi pa siya dumarating. We don't know. But one thing is for certain, hindi na ipinakilala sa atin ng Diyos kung sino yung halimaw na yung precisely dahil ang utos po sa kabanatang ito, manatili kang tapat. Nalaman mo nga kung sino yung halimaw, hindi ka naman naging tapat kay Kristo, wala rin. It just doesn't make sense. So, hanggang doon na lang po tayo mga kapatid. It goes so many figures na ini-introduce. Si Nero daw, si Domitian daw, ang Roman papacy. Napakarami. But one thing's for certain, he is against God. So mga kapatid, my encouragement po sa inyo this evening, ask God's grace by the Holy Spirit to remain faithful to the end while we are under persecution. Kasi balang araw, makakasama ho natin siya. And we will rest from our works. Amen? Kaya this evening mga kapatid, I want to make it clear bago po natin buksan ang Q&A, I don't know who the beast is. Kaya wag niyo na po tanungin yan. I don't know. Okay? So, does anyone have any questions this evening? Brother Joel. Sa mga elect ba mayroong mapapahama? In what sense po? Sa kamatayan? Hindi lang ang kamatayan, hindi sa madideceive. Not permanently. Kasi may binabanggit po sa Mateo 24 that kahit ang mga pinili ng Diyos ay pipilitin na dayain. Tsaka we also see in the New Testament, may mga ilang halimbawa na ang iglesia at one point ay nadaya. Kagaya po ng Galatian Church. Nadaya po sila of legalism. Ganon din sa panahon nila Jude. Right? So, we could say ang church ay pwede ma-deceive, pero hindi permanently. Not permanently. Okay? Anyone else may mga katanungan? What would be the best explanation? Sabihin na natin ginamit ni Juan yung allusion, lalo na yung ginamit sa Jeremiah, na yun nga, ginagaya nitong figurang to, yung tunay na Diyos, pero baliktad naman. Dati, they were led into captivity dahil sumuway sila sa Diyos, pero this time around, naging mga tapat yung mga inuusig, pero nevertheless, kumbaga, tinakda pa rin ng iba na mapugutan ng ulo or maging captive nung
Halimaw. Halimaw. If I'm understanding your question, kapatid, again, correct me if I understand it. It seems to me that dahil he views himself as God, that the refusal of the church is his form of judgment sa kanila as deity. Yeah. But in reality, hindi niya talaga itinalaga ang mga ito on a sovereign level dahil ang Diyos talaga ang nagtalaga. So the death of the church is actually the defeat of Satan. Dahil once you kill the church, makakasama na nila ang Panginoon eh. So it's a win-win situation regardless. So in his view, it's judgment on them. But in God's plan, it's the victory of the church. I don't know if I understood your... No, that's right. Kumbaga, and when we talk about yung genre ng Revelation kasi, Yes. can we say na yung paggamit ni Juan sa paghugot niya yan is not necessarily per se na ito ang katuparan nun, pero rather it's almost like a form of, it's like a literary form of yung paggamit nga, pero in-apply naman sa church in a reverse manner. What we could say is that, again, the interpretation kung paano niya ginamit ang Jeremiah is debated actually. Some suggest John is quoting Jeremiah in its full context in the sense that sa panahon ni Jeremiah, kahit yung mga pinili ng Diyos na hindi naman nagkasala the same way that these guys did, ay natangay din in judgment because of exile. So ngayon, they're applying that in its fullest extent na talagang the church also, bagamat naging tapat sila kay Kristo, will be taken away. But the problem with that, in my opinion, is that bakit sila dinala sa kulungan? Bakit sila pinatay? Because of their refusal to take heed. Right. So we could say, kapatid, that the way that the New Testament authors use the Old Testament is by means of allusion or eschatological fulfillment. Pero yung mga gaytong klaseng mga paggamit is still quite difficult kasi mapapaisip ka, how does that apply to these guys kung yung dito mga masasama ang tinutukoy? So I think that both include hearing, both include disobedience, both include captivity. In the context of Revelation, disobedience to who? To the beast. And therefore led into captivity. That's how I take it. I could be wrong, but that's how I take it. Okay? Anyone else po may may tanong po kayo? Masakit po. Oh no. How about those at the back? May katanungan po ba kayo? Kung kailan nasa Revelation 13 ho tayo, hindi tayo nagtatanong. Sabi nyo kasi, Pastor, huwag tanong. Wag tungkol sa halimaw dahil hindi ko nga alam eh. Pero sigurado magtatanungan po tayo pagdating next Friday, Lord willing, dahil we're going to be talking about the beast worship. The mark of the beast, we'll make sure to be very clear on that sa tulong ng Diyos, that it is not an RFID chip, it's not COVID vaccination, it's not a literal siksik, basta pag-aaralan po natin, Lord willing. Basta manatili po tayo tapat sa ating Panginoon. Okay, so if there's no more questions, purihin po ang Panginoon. Let us give our doxology to our King.